Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang istorya ni Baphomet. Pagkatapos nga na makita at makausap ni Baphomet ang babaeng administrator ng system niya, ay sa kanya naintindihan ang dahilan kung bakit nawala ang lahat na lakas at kapangyarihan niya. Pero dahil dito ay may pagkakataon siyang mas malagpasan pa ang dating lakas niya. At sa huli, ay may nakuha siyang isang unique skill na pagmamay-ari ni Raven. Ano kaya ang skill na ito? Sa mundo ng mga hunter, ang stats ay ang basehan ng kanilang lakas. Dito rin binabase kung ano ang magiging rank nila. S ang pinakamataas at F ang pinakamababa, may dalawang paraan ang hunter para mapataas niya ang kanyang stats ng mabilis. Ang mas sikat na paraan ay ang pag-hunt ng mga monster. At ang ikalawa naman ay ang pisikal na pag-iensayo. Pero meron daw isang paraan para sa mga piling hunter lamang. Subalit hindi pa ito napapatunayan. Bumalik na nga si Minwoo sa ospital at doon ay nag-usap sila ni Song-on. Medyo awkward ang pagkikita ng dalawa dahil nag-away nga sila pero kinumusta pa rin ni Song-on si Minwoo. Kita pa rin ang tensyon sa dalawa habang nag-uusap. Bigla namang tumango si Song-on sa doktor na tila nagbibigay ng hudyat. Lumapit ang doktor kay Minwoo at pinapakalma ito. Pero ginagamit na niya pala ang kanyang skill. Ito ang pag-scan ng mga impormasyon sa pisikal na katawan ng kanyang hinahawakan. Matapos na hawakan ng doktor si Minwoo ay agad niya itong inasar pero lumapit siya kay Song-on at binulong sa kanya na tama nga ang hinala nila. Mas lalong tumaas na naman ang stats ni Minwoo. Tinanong na ni Song-on si Minwoo kung bakit daw siya nito tinawagan. Sa isip ni Minwoo ay maraming alam si team manager Ma Song-on tungkol sa mga hunter. Baka sa kanya siya makakuha ng mga clue para makilala ang mga hunter na posibleng tumapos sa kanya. Iniisip din ni Minwoo na mukhang nakatadhana na magkakilala sila ni Song-on at parang ginagawa lang siyang puppet ng babaeng administrator. Alam ng babae ang iniisip ni Minwoo kaya bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang system. Sinabi nito na nakakabenepisyo din si Minwoo sa kanyang ginagawa, wala nang magawa si Minwoo dahil nasa palad na siya ng babaeng yon. At isa pa, kaya na ng babae na makialam sa system ng Earth nang walang sagabal dahil nahack niya na ito. Sinabi ni Minwoo na sana siya na lang ang tumapos sa mga kalaban total makapangyarihan naman siya. Sinabi ng system na hindi niya kayang samaira o lumikha, kaya niya lang kunin ang mga bagay-bagay. Tinanong siya ni Minwoo kung paano daw niya nagawa na gawin siyang tao. Sinagot siya ng babae na sa pamamagitan din ng pagkuha sa isang bagay. Hindi maintindihan ni Minwoo ang ibig sabihin ng babae. Habang nag-iisip ay bigla nang tinanong ulit ni Song-on si Minwoo kung ano ang gusto niyang pag-usapan nila. Nag-iisip si Minwoo ng magandang topic kaya bigla niyang sinabi kung meron ba siyang pwedeng trabawin. Sinabi ni Song-on na wala pa siyang misyon na pwedeng ibigay kay Minwoo dahil hindi naman basta-basta na lang lumalabas ang kalaban. Inalok ni Minwoo na pwede siyang magtrabaho bilang isang hunter muna habang wala pang krimen na nangyayari. Sa isip ni Song-on ay interesado din siyang makita kung gaano lalakas si Minwoo. Pinayagan niya si Minwoo na pumasok sa gate o tower para mag-hunt. At isang bagay pa ang inalok niya kay Minwoo. Ibibigay niya ang mastermind kay Minwoo kapag nalaman na nila ang totoong pagkatao nito pero sa isang kondisyon. Dapat magpalakas ito, sobrang lakas. Sumunod na araw ay pumunta na si Minwoo sa headquarters para makasali sa misyon. Sinabi niya sa babae na mas maganda kung tower mission ang ibigay sa kanya at kailangan niya din ng sandatang mahihiram. Sinabi ng babae na ang mga rank F daw ay di pa pwede sa mga tower mission at mas mabuti daw na bumili na siya ng sarili niyang sandata para hindi na siya manghiram. Pero para kay Minwoo ay walang excitement sa paggamit ng paulit-ulit na sandata. Mas mabuti daw na iba-iba ang ginagamit niya. Sinabi ng babae na meron daw isang tower mission na pwedeng salihan ni Baphomet dahil walang rank restriction, pero mga hunter lang na nagtatrabaho sa mga guilds ang pwedeng pumasok. Iniisip ni Baphomet na sabihin na miyembro siya ng Rogue Guild pero hindi niya ito maaring ipaalam dahil sekretong guild ito at nasa ilalim ng gobyerno. Pero nagulat siya nang sinabi ng babae na parte na pala si Baphomet ng isang guild. Anong guild kaya ang nasalihan ni Baphomet na hindi niya alam? Isang umaga sa isang tower na kung tawagin ay Tower of Mazes ay nagtipon ang mga hunter. Pinapangunahan ito ng Art Guild. Sila ang may right sa tower na ito.
Mukhang ito yata ang kompensasyon na binigay ni Song-on sa kanila kapalit ng mga buhok na nabunot ni Baphomet mula sa hunter na si Valkyrie. Ang misyon ngayon ay bukas sa lahat ng mga hunter. Ibibigay ng Art Guild ang 70% ng mga kagamitan na makukuha sa raid pero ang Art Guild lang ang pwedeng humarap sa boss. Isa sa mga hunter na nandoon ay si Baphomet. Iniisip niya na parang gusto niya na lang umuwi. Tinanong siya ng system kung dahil ba ito sa nangyari sa headquarters. Pinapatahimik siya ni Baphomet pero patuloy pa rin sa pagsalita ang system sa kanya. Sa isip niya ay sana pwedeng i-mute ang system na ito. Sinabi ni Baphomet sa system na tumahimik na ito pero patuloy na inaasar ng system si Baphomet kaya nagalit siya. Hindi niya sinasadyang masuntok ang armor ng isang mayamang hunter na nasa likuran niya. Nagalit ito sa kanya pero inawat naman sila ng isang lalaki na mukhang sekretarya ng mayamang hunter. Napansin naman ng isang babaeng hunter ng Art Guild si Baphomet. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang lalaking ito. Patuloy ang pag-alburoto ng mayamang hunter kay Baphomet dahil nasira ang kanyang armor. Naiinis na si Baphomet at sinabi na babayaran niya na lang ito para matahimik na. Siniban ng alalay na huwag masyadong pagtuunan ng pansin ng hunter na ito dahil mukhang walang kwenta naman ito. Kahit daw matinong kagamitan ay wala ito. Mukhang miyembro ito ng mga F-rank na mahihirap. Nang marinig ito ng hunter ay ginamit niya ito para insultuhan si Baphomet. Pero hindi na nakapagtimpi si Baphomet at hinawakan ng mukha ng mayamang hunter at binalaan niya ito na kung hindi pa ito tatahimik ay ipapahiya niya ito. Inawat naman sila ng isang babaeng hunter at sinabi na sumunod na lang sila sa Art Guild. Huwag na silang mag-away-away dahil miyembro sila lahat ng isang party. Ang party na ito ay binubuo ng iba't ibang guild. Ang Tower of Maze ay binubuo ng 3 pinto. Makakapasok lang sila sa boss room kung makiklear nila ang mga kwarto sa likod ng mga pinto na ito. 6 na miyembro ng party ang papasok sa bawat pinto. May 3 klaseng pinto at may iba't ibang katangian ang mga ito. Ang isa ay makiklear lang kapag naubos ang mga monster. Ang isa naman ay kailangan ma-solve ang mga puzzle. At ang isang kwarto naman ay puno ng patibong at dapat maiwasan itong lahat para makarating sa dulo ng kwarto at tapusin ang monster na naghihintay doon. Hindi nila alam kung anong klaseng pinto ang mabubuksan sa bawat palapag dahil nagbabago ito kada araw. Nagsimula ng tawagin ng Art Guild ang mga pangalan ng mga miyembro at kung saang guild sila nagtatrabaho. Kinabahan si Baphomet nang isa-isang tinatawag ang mga pangalan at guild nila. At nang tinawag na nga ang guild ni Baphomet ay natahimik ang lahat. Ang pangalan ng guild niya ay Sweet Pink Angel. Tumawa naman si Reaper, hunter mula sa Defiance Guild. Ipinasok pala ni Song-on si Baphomet sa Ghost Guild ng doktor. Ang guild na ito ay ginawa lang ng doktor para maperahan ang gobyerno. Ang doktor at ang head nurse lang ang tanging miyembro nito, hindi din ito ipinaalam ni Song-on kay Baphomet. Natatawa ang doktor dahil hindi daw bagay ang pangalan ni Baphomet sa pangalan ng kanyang guild. Ito din daw ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ni Song-on ang mga tawag ni Baphomet. Kahit ang mayamang hunter ay hindi maiwasang asarin si Baphomet dahil sa pangalan ng kanyang guild. Galit na galit si Baphomet. Gusto niyang patayin si Song-on. Pero nagsalita na ang hunter na namumuno sa party at sinabi na papasok na sila. Hindi responsibilidad ng Art Guild ang kaligtasan ng ibang mga hunter kaya mag-ingat ang mga ito. Binuksan na nila ang pinto ng isang kwarto at sobrang dilim nito sa loob. Ginamit ng babaeng hunter ang isang skill niya na nagbibigay liwanag. Nakita nila na may naghihintay na monster sa dulo kaya nalaman nila na ang kwartong ito ay binubuo ng mga patibong. Sinabi ng leader na sumunod lang sila sa kanya. Sinimulan na nga niya at isa-isa niya sinusubukan ang mga trap. Napansin niya na may isang hunter na nakaksabay sa kanya. Siguro ay si Reaper ito, isang A-rank. Paglingon niya ay nagulat siya dahil si Baphomet pala ang nakakasabay sa kanya. Hindi lang nakakasabay kundi inunahan pa siya nito. Isa sa mga skill ni Baphomet ay ang advantage. Kapag pumasok siya sa isang tower na mas mababa sa legendary rank, makikita niya lahat ng patibong at mga atake na nakatuon sa kanya. Sa isip niya ay masubukan niya nga ito. Hindi makapaniwala ang mayamang hunter sa nangyayari. Magmula sa unang palapag, hanggang sa ikalimang palapag, ay tila sobrang dali lang para sa isang F-rank. Madali niyang naiiwasan ang mga patibong dahil sa kanyang unique skill. Nakarating na si Baphomet sa monster at ginamit na niya ang kanyang sandatang hiniram.
Ito ay parang palakol na may kadenang nakakabit sa hawakan. Nahanap niya ang kahinaan ng monster na ito at tinapos sa isang iglap lang. Dahil doon ay natapos na nila ang ika-15 palapag. Tinanong ng mga hunter si Baphomet kung totoong F-rank nga lang ba siya. Masyado daw siyang magaling at tila parang alam niya paano iwasan lahat ng mga patibong. Nagalit naman ang mayamang hunter dahil nagsasayang sila ng oras sa pakikipagkwentuhan. Mabuti pa daw ay pumasok na sila sa susunod na kwarto. Pero sinabi ng leader na kailangan nila munang magpahinga dahil halos lahat sa kanila ay pagod na. Sinabihan ng mayamang hunter ang leader na mahina pala sila dahil napagod sila agad ngayong nasa ika-15 palapag pa lang sila. Sinagot naman siya ng leader na mukhang kailangan niya din magpahinga dahil wasak na ang kanyang armor. Masyado daw mahina ang kanyang armor dahil nawasak ito ng isang F-rank lang. Lalong nagalit ang mayamang hunter pero inawat siya ng kanyang alalay at sinabi na ipakita na lang nila ang kanilang skills sa susunod na kwarto. Pagkatapos magpahinga ay nagpatuloy na ang party sa pag-raid. Unti-unting lumalakas ang kanilang nakakalaban pero malakas din ang mga hunter na kasama ni Baphomet. Lalo na ang hunter na si Reaper. Nagpapahinga din sila kapag napapagod at nagpapatuloy kapag naka-recover na ang iba. May nakakalaban na silang kabalyero na nakasakay sa dragon pero walang problema ito kay Baphomet. Naiinis na din sa kanya ang mayamang hunter. Pinagpatuloy lang nila ito hanggang sa na-clear na nila ang ika-49 na palapag. Habang ang iba ay parang sobrang pagod na, si Baphomet naman ay tila hindi pinagpapawisan. Tinitingnan at pinapakiramdaman ni Baphomet ang kwarto sa likod ng susunod na pinto. Mukhang may kakaiba sa kwartong ito. Sinabi ni Reaper na kadalasan ay kwarto na ng boss ang nasa likod nito pero dahil ito ay Tower of Maze, posibleng may isang malakas na monster ang nakabantay bago nila marating ang boss. Sinabi ng leader sa mga kasama na tama nga si Reaper na may nakaabang na monster na kasing lakas ng boss sa susunod na kwarto. Kung sino man daw sa kanila ang may gusto ng umayaw ay malayang makakaalis, hindi daw niya itong pipiliting sumama, ibibigay pa din niya ang parte ng mga hunter. Sinabi na niya kanina na responsibilidad nila ang kanilang mga sarili pero ayaw niyang may makitang mamamatay sa kanila. Nagsalita si Baphomet at sinabing sa simula pa lang ay sumali siya para makalaban ang mga malalakas na mga monster kaya sasama siya sa susunod na kwarto. Si Reaper at ang isang kasama nila ay sasama din. Tinanong ng leader ang mayamang hunter na si Pagan at ang kanyang alalay na si Sol kung sasama din sila. Kinukumbinsi ng alalay na si Sol ang kanyang master na pwede na silang umatras dito. Hindi na nila kailangan pumasok pa, tumingin si Pagan sa kay Baphomet at sinabi na ayaw niyang magpatalo sa isang F-rank lang. Kaya kailangan nilang sumama. Walang nagawa ang alalay kung hindi samahan ang kanyang young master. Pagpasok nila sa kwarto ay nagulat sila sa nakita. Mga malalaking piyesa ng chess ang kanilang nadatnan. Mukhang mga rebulto ang mga ito. Pero nagulat ang lahat nang may gumalaw sa isang piyesa. Napagtanto nila na nakatayo sila sa isang chessboard at kaharap ang isang monster. Akala nila ay kailangan nilang maglaro ng chess laban sa monster. Sinabi ni Sol na magaling ang master niyang si Pagan sa chess kaya tinanong niya ito kung ano ang susunod na gagawin nila. Sinabi ni Pagan na kailangan lang nila malaman ang susunod na tira ng kalaban at iwasan ito para makaligtas sila. Pumunta siya sa isang parisukat at sinabi na kailangan nilang pumunta doon. Sumunod naman ang kanyang alalay pero sinabi ni Baphomet na nagkakamali sila. Pero huli na ang lahat. Biglang may gumalaw ng piyesa sa kinakatayuan nila at mukhang babagsakan ng isang pawn si Pagan pero itinulak siya ng kanyang alalay. Nakaligtas si Pagan pero si Sol ay nadurog sa ilalim ng pawn. Hindi makapaniwala ang grupo sa nangyayari. Hindi pala sila ang kalaban ng monster sa chess na ito. Meron ding isang monster sa isang side ng chessboard. Napagtanto nila na parang mga langgam lang sila na napadpad sa gitna ng chessboard. Sa isip ni Baphomet na kanina pa siya nagtataka bakit sobrang dali lang ng tower na ito. Pero ngayong ay nararamdaman na niya ang tunay na tower. Tila nawala sa sarili si Pagan dahil sa nangyari sa kanyang sekretarya. Pero kamay na lang nito ang natira. Sumigaw siya ng sobrang lakas pero bigla siyang niligtas ng leader dahil gumalaw na naman ang isang piyesa. Unti-unting bumibilis ang paggalaw ng mga piyesa. Kahit si Reaper ay unti-unti na ring nahihirapan. Muntik na siyang maipit sa isang piyesa pero tinulungan siya ng isang misteryosong kasamahan. Tinawag ni Reaper si Baphomet at tinanong kung alam ba niya ang battle method para malagpasan ang kwartong ito.
Sinabi ni Baphomet na masyadong boring ang paraan. Kailangan lang nila na iwasan ang mga pyesa hanggang matapos ang laro ng dalawang monster. Kapag natapos ang laro ay lalabas ang tunay na monster. Pero ayaw niya ito. Ayaw niyang tumunganga lang at hintayin na matapos ang dalawang ito. Kaya isa-isa nang winasak ni Baphomet ang mga pyesa gamit ang kanyang kamao. Sinabi niya na wasakin lahat ng pyesa nang sa ganoon ay puwersahang matigil ang laban ng dalawa at lalabas na ang tunay na monster. Ito ang kanyang battle method. Hindi makapaniwala si Reaper sa plano ni Baphomet. Sinimulan na nga nilang wasakin ang mga pyesa. Sa isip ni Reaper ay madaling magsalita na wasakin ang mga pyesa pero masyadong mahirap pala gawin ito. Pero iba daw si Baphomet. Parang wala lang sa kanya ang pagwasak ng mga ito. Nang naubos na nga ang mga pyesa ay biglang lumabas na ang tunay na monster. Tumubo ang mga malalaking ugat ng mga puno sa ilalim ng tinatayuan nila. Mga malalaking kamay na bumubuhat sa pyesa ay lumabas din at umatake sa kanila. Pero masyadong mabilis si Baphomet at tila parang wala lang ito sa kanya. Habang umiiwas ay patuloy na hinahanap ni Baphomet ang monster na kumokontrol sa lahat. Nararamdaman na niya ito, ang kakaibang presensya sa chessboard. Biglang tinapon niya ang palakol sa isang madilim na lugar. May tinamaan ito at biglang lumiwanag. Lumabas na nga ang monster at galit na galit ito kay Baphomet dahil sa pagsira niya sa kanyang pyesa. Pagbabayaran niya daw ito, pero sinabi ni Baphomet na ito ang hinihintay niya. Habang nakikipaglaban ay nasa labas ng kwarto ang isang miyembro ng Art Guild. Tumatawag ito sa kanilang CEO na si Ichinda. Ipinaalam niya na sumali sa raid ang lalaking nahulog sa swimming pool at nakabunot sa buhok ni Valkyrie. Patuloy na nakikipaglaban si Baphomet at na-activate ang kanyang skill na adrenaline. Na-activate ito kapag nagsimula ng lumaban si Baphomet at tumataas ng 30%. Ang lahat ng kanyang stats. Hindi maintindihan ng monster kung bakit mas lalong lumalakas ang taong kalaban niya. Na-activate din ang skill ni Baphomet na target. Lahat na pinsalang matatanggap ni Baphomet galing sa target niya ay mababawasan ng kalahati habang ang pinsalang may dudulot niya sa kanyang target ay tataas ng 30%. Nagulat ang monster dahil bigla na naman lumakas ang taong kaharap. Itinapon ni Baphomet ang palakol at tinamaan ang monster. Sinabi niya na madaling tumatalab ang apoy sa mga kahoy kaya mukhang masusubukan na niya ang itinatagong skill. Patuloy pa rin ang pag-uusap ni Echidna at ng babae tungkol kay Baphomet. Sinabi ni Echidna na papunta na si Valkyrie sa tower para harapin ang boss at hindi maaaring magkita si Baphomet at si Valkyrie. Sinabi ng babae na tama nga dahil hindi magugustuhan ni Valkyrie na makasama ang bumunot sa kanyang buhok. Pero hindi daw ito ang ibig sabihin ni Echidna. Tinanong siya ni Echidna kung ano ang tsansa na mahihimatay ang isang S-rank hunter na nagtataglay ng sobrang lakas tulad ni Valkyrie dahil lamang sa pagtalon sa swimming pool. Wala. Sinadya ni Valkyrie na mahiga sa tabi ng lalaking yon. Balik sa labanan ni Baphomet at ng monster. Susubukan na niya ang kanyang tinatagong kakayahan. Ang skill ni Apostle Raven. Isang unique skill. Giga Blaze. Biglang lumabas ang malakas na apoy at damaloy ito sa kadenang sandata ni Baphomet papunta sa monster. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Tagumpay kaya si Baphomet sa pagpuksa sa monster? Ano kaya ang dahilan bakit sinadya ni Valkyrie na humiga sa tabi ni Baphomet? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!